Sa bawat tahanan, may kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at mga lihim na hindi natin nakikita sa unang tingin. Ito ang kwento ni Charlotte at Michael, mag-asawang tila perpekto sa mata ng iba, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, may mga sugat at pagtataksil na nagbabadya ng pagbabagong hindi nila inaasahan. Isang kwento ng pagtitiis, paghihigante, at sa huli, paninindigan sa tama. Asawa mo? Si Michael? Ay hindi. Hindi siya pwedeng sumagot sa telepono ngayon. Sobrang abala siya sa napakahalagang mga bagay. Ganito nagsimula ang Martes ng umaga ni Charlotte. Isang biglang pabigat sa kanyang sikmura nang marinig ang tinig ng isang babae na sumagot sa cellphone ng kanyang asawa. Isang boses na puno ng pagmamaliit na parabang wala siyang karapatang tawagan ang sarili niyang asawa, si Michael. Ang gusto lang naman ni Charlotte ay palalahanan si Michael tungkol sa kanyang gamot para sa alta presyon. Bigla siyang kinabahan nang mapansing naiwan nito ang gamot sa kusina habang nagmamadaling umalis. Handang-handa na sana siyang iwan ang lahat, kunin ang kanyang susi at ihatid ang gamot sa opisina nitong nasa downtown. Walang tanong-tanong. Pero, imbis na yon, isang masungit at bastos na babae ang sumalubong sa kanya sa telepono. Isang palengkera. Yan lang ang salitang pumasok sa isip niya para ilarawan ang ganoong klaseng tao. Pero, anong napakahalagang bagay ang hindi nito kayang iwan para sagutin ang asawa niya? At bakit ibang babae ang sumagot sa pribadong telepono ni Michael? Kilala ni Charlotte ang lahat ng tao sa architectural firm ni Michael. Lahat. At walang sino man doon ang magkakalakas loob na kausapin siya ng ganoong kabastos. Galit at nanginginig, muli niyang tinawagan ang numero, paulit-ulit, at paulit-ulit ding sumagot ang parehong boses. Honey, hindi ba't malinaw ang sinabi ko? Hindi available si Michael. Busy siya. At pakiusap, tigilan mo na ang pagtawag na to. Sumandali ang katahimikan. Isang nakakakilabot na paghinto. Bago ito nagdagdag pa. Kundi, wala akong magagawa kundi i-block ka. Napatigal si Charlotte. Hawak pa rin ang telepono. Hindi makagalaw. Paano nangyari to? Ano ba talaga ang nagaganap? May karelasyon ba ang asawa ko? Sino pa ba ang magkakalakas loob na kumilos ng ganito? Si Michael, ang lalaking ubod ng pagiging pribado. Hindi nga niya hinahayaang mahawakan ni Charlotte ang kanyang cellphone nang hindi nagpapaalam. At ngayon, ito, biglang naglaho sa isip ni Charlotte ang naiwan nitong gamot. Ang almusal na hindi pa nagagawa para kay Mark at lahat ng plano niyang maingat na inayos para sa buong araw. Parang binura ng isang nakakasukang alon ang lahat nang maisip niyang maaaring nasa kung saan si Michael. Marahil sa isang mamahaling hotel, nakahiga sa kama, kasama ang ibang babae. Ma'am, ayos ka lang ba? Mukha kang namumutla. Si Mark, ang 20 taong gulang niyang anak, lumakad papasok sa kusina. Malinis, nakaayos, handa nang pumasok sa eskwela. At bawat tingin niya rito ay parang may karayom na tumutusok sa puso niya. Isang malinaw na larawan ng kanyang ama, ang parehong payat na pangangatawan, ang itim na buhok na ayaw pasunod sa suklay, ang kumikislap na hazel eyes, at ang bahagyang mga freckles sa ilong. Napailing na lamang si Charlotte. Pinilit ang isang mahina at pilit na ngiti. Hindi niya kaya, hindi niya dapat ibuhos sa anak ang ganitong pangit na hinala. Hindi lang ako masyadong nakatulog, nak. At nakalimutan ng daddy mo ang gamot niya. Pwede bang iabot sa kanya? Tahimik nilang tinapos ang agahan at sa kanya inihatid palabas si Mark. At pagkapasok sa pinto, dala ang mabigat na dibdib.
Lumabas si Charlotte upang gawin ang kanyang mga dapat gawin, kahit wala naman talagang dapat alalahanin. Pumunta siya sa palengke, bumili ng sariwang gulay, tapos dumiretso sa grocery para sa ilang nakaligtaang bilihin. Pagkatapos, sa malaking tindahan naman, para sa mga panglinis na naubos sa ilalim ng lababo. Yun ang araw niya. Pag-uwi, maghahanda ng tanghalian at hapunan, maglilinis at maglalaba. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging takbo ng buhay ni Charlotte. Isang tahimik, walang sabit, walang bagyo. O, iyon ang akala niya. Si Michael, mula pa noon, ay tutol na magtrabaho si Charlotte sa labas ng bahay. Hindi niya iyon tahasang ipinagbawal, pero ang mga salita niya ay may kakaibang bigat. Parang may kapangyarihang tumimo sa isipan ng sino mang makikinig. Ayokong tinitingnan ka ng ibang lalaki at ayokong ma-stress ka. Bakit mo kailangang magpagod kung kaya ko namang ibigay ang lahat? Gusto ko ng masaya at malusog na asawa, hindi yung mukhang kabayong pinagod sa bukid. Dati, bata pa si Charlotte, inosente, at sa halip na suwayin ang ganitong pananalita, napuno siya ng paghanga. Ito ang ipinapangako ng mga fairy tale, hindi ba? Isang asawa na maalaga, maalalahanin, mapagmahal, at buong puso niyang pinaniwalaan na iyon nga si Michael. Sa mga mata niya, isa itong bayani. Halos 10 taon ang tanda sa kanya. Seryoso, galante, at ang mga papuri nitong ibinubuho sa kanya ay higit pa sa anumang halakhak o biro na kaya ng mga kaedad niyang lalaki noon. Si Michael, simulat sa Paul, ay tila nahulog na sa kanya. Matangkad si Charlotte noon, mahinhin ang kilos, parang sanga na sumasayaw sa simoy ng hangin. Ang mga mata niya ay kulay chestnut, malalim at malamig, at ang buhok niya, makapal, makinang, na parang hinabi upang dumaloy sa kanyang likod. At oo, seryoso rin siya. May pangarap siya, isang propesyon, isang maliit na cottage na ipupundar ng sariling pera. Hindi tulad ng mga kaibigan niyang laging tumatawa, laging naghahabol ng mga lalaki, walang iniisip, kundi saya at kilig. Nagkakasalubong sila ni Michael noon pa man. Maliit ang kanilang bayan. Pareho silang may magandang posisyon sa magkaibang kumpanya. At maging ang mga amo nila ay magkakaibigan. Minsan, makikita sila sa trabaho, minsan sa labas. At kadalasan, dadaan lang sila sa isa't isa na parang isang estranghero. Walang bati, walang tingin. Pero isang malamig na hapon noon, nagbago ang lahat. Lumapit si Michael ng derechahan nung araw na yon. Sa una, hindi pa siya nakikilala ni Charlotte hanggang sa paalalahanan siya nito, banayad at magaan, ng mga beses na nagkita na pala sila noon. At doon, inamin ni Michael ang matagal na niyang lihim. Matagal na niya itong pinagmamasdan, ngunit naging masyadong mahiyain para kausapin siya. Inilahad niya ang lahat, doon mismo sa bangketa. At saka, sa likod ng mapupungay na mga mata, ay nagtanong, pwede ba kitang ayain sa hapunan? Isang dinner lang naman. Hindi naman siguro masama. Napagpasya ni Charlotte. Wala namang mawawala. Yon ang akala niya. Maghahapunan sila, mag-uusap, tapos magkakanya-kanya na. Kung nagkagusto man si Michael sa kanya, problema na yun ni Michael, hindi sa kanya. Hindi niya inakalang magiging ganap na iba ang mangyayari. Maya-maya pa, sinundo siya ni Michael gamit ang makintab na sedan, at sa upuang katabi, may maliit na bouquet ng mamasa-masang rosas na kulay cream. Hindi siya dinala sa restaurant. Imbes,
Dumiretso sila sa baybayin, isang liblib na bahagi ng dalampasigan, kung saan ang mga alon ay parang nagbubulong ng mga lihim sa buhangin. Nagbiyahe sila ng matagal, mga oras na tila naglalaho kasabay ng bawat kilometro. May bahagyang takot na gumapang sa dibdib ni Charlotte, pero agad siyang tinapik ng tinig ni Michael. Malambot, panatag. Ayos na ang lahat. Day off mo bukas, di ba? Magpapahinga tayo. Maliligo sa dagat. Tag-init naman. At huwag ka mag-alala. Magkahiwalay naman ang kwarto natin sa inn. Pero, nang gabing yon, iisa lang ang kwarto ng kanilang tinulugan. Ganun lang ito nangyari. At sa totoo lang, hindi man lang nakaramdam ng hiya si Charlotte. Ganap siyang nabihag ni Michael. At si Michael naman, hindi man lang siya iniwan kahit saglit. Tinutupad ang bawat hiling, kahit hindi pa niya binibigkas. At kahit matapos ang maikling paglalakbay na yon, na puno ng araw, alon at init, walang nagbago. Nagpatuloy ang lahat na parang itinakda. Sumunod ang masayang kasal, ang maliit ngunit payapang bahay, at ang pinakamalaking biyaya sa lahat, ang kanilang anak. Pagkatapos ng kanyang maternity leave, hindi na bumalik si Charlotte sa trabaho. Ipinilit ni Michael, at hindi na rin siya lumaban. Lalong tumimo sa puso niya ang mga salitang paulit-ulit nitong sinasabi. Gusto ko ng masaya at malusog na asawa. Parang larawan ng isang asawang tapat at nagmamalasakit. Isang lalaking iniisip ang kapakanan niya. Dumaan ang mga taon, parang mga dahong tinatangay ng hangin sa taglagas. At ngayon, sa edad na 47, nakatayo si Charlotte sa bingit ng isang katotohanang hindi niya kailanman naisip mararanasan. Mas matanda na si Michael, pero dala pa rin ang tindig at tikas ng isang batang lalaki. At ang kanilang anak na si Mark, gwapong timpla ng katangian nilang dalawa, at nagtatrabaho na ng part-time sa firm ng kanyang ama, habang tinatapos ang huling taon sa kolehiyo. Marami nang ibinato ang buhay kay Charlotte. Mga pagsubok, mga sakit, mga unos. Pero pagtataksil, ito ang hagupit na hindi niya kailanman pinaghandaan. Isang sugat na hilaw, humahapdi, sumusugat ng malalim. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero ang magpanggap na walang nangyari, ang itago na lang sa ilalim ng alpombra ang ganitong kalaking pagtataksil, imposible. Hindi niya kaya lunukin iyon. At si Michael, nakakagulat man, pero tila hindi man lang nabahala. Sabi pa niya, kinausap na raw niya ng masinsinan ang babae, ang kanyang kabit, dahil alam ng lahat na hindi niya hinahayaang hawakan ng kahit sino ang kanyang pribadong cellphone. Pero tapos na daw doon, hindi naman daw niya ito pwedeng tanggalin dahil lamang sa isang maliit na pagkukulang. Maliit? Sa kanya, ang sakit ay parang bagyong hindi na tumigil. At ang kabit, mas bata raw ito, mas maganda. At tumitingin kay Michael, hindi gamit ang pagod na mata ng isang asawang lumalaban sa araw-araw, kundi gamit ang mga matang puno ng paghanga, pagnanasa, at kunwaring inosenteng pag-idolo. Sa piling ng mas batang babae, pakiramdam daw ni Michael na mas bata rin siya, mas malakas, mas buo. Samantalang si Charlotte, lagi siyang nagpapaalala tungkol sa gamot, sa kalusugan, sa pag-aalaga sa sarili. Sa kanya, pag-aalala iyon. Sa kabit, kakatawa lang. Ay nako Michael, hindi mo yan kailangan. Napaka-vital mo, napakalakas, para kang batang lalaki. Tatawa lang ang dalaga habang itinatapon ang gamot niya sa basurahan. Kaya nang gabing umuwi si Michael, pagbukas niya ng pinto, isang kidlat ng galit ang sumalubong sa kanya.
Nakatayo si Charlotte sa sala, nakasandal ang likod sa dingding, nakapulupot ang mga braso sa dibdib, at ang tingin, matulis, mabagsik, at puno ng paghihirap. Walang bati, walang halik, hindi man lang niya inanyayahan si Michael para kumain. Ano ba yan tingin mo? Siguro naman, hindi ka nagalit. Hindi talaga niya maunawaan kung bakit ginagawang napakalaking trahedya ni Charlotte ang simpleng bagay na ito. Oo na, may kabit ako. Ano ngayon? Hindi ko naman iiwan ang pamilya natin at hindi ko naman siya ipinapakita sa iba. Para sa lahat ng tao, malakas pa rin tayo. Masaya, mahalag isa't isa. Ganun ba? Wala akong dapat ikagalit? Yun lang yun? Yung katotohanang may kung sinong palengkera ang sumagot ng telepono imbis na ikaw. Di ba't malinaw na hindi lang simpleng hindi pagkakaintindihan yon? Tumango ang kanyang asawa. Sabay kawalang bahalang iwinagayway ang kamay. Ayan naiintindihan mo na? Hindi na niya uulitin. Kaya itigil mo na. Kalimutan mo na. Napasinghap si Charlotte. Halos mawala ng hininga dahil sa nag-uumapaw na hinanakit. Kalimutan ko, Michael? Kalimutan ko? Tinutukso mo ba ako? May kirida ka. Ako ang asawa mo. At sinasabi mong basta ko na lang yung kakalimutan? Napabuntong hininga si Michael. Para bang ang buong usapan ay isa lang nakakapagod na istorbo. Ano bang gusto mong marinig, Charlotte? Sige na, maging totoo tayo. Paglambas mo ng 45, hindi ka na nasa prime mo, hindi ba? Hindi na nababagay sa iyo ang magdikta ng kondisyon o magselos ng ganyan. Huli ka na sa laro. At sa totoo lang, pwede naman kitang iwan. Pero ano naman mapapala ko ron? Kaya sige, magpapakatao ako. Hindi kita iiwan. Masaya ako sa buhay natin. Magpapatuloy ka lang sa pag-aasikaso ng bahay. Pero huwag kang makikialam sa personal kong mga gawain. At dahil wala namang nakahain sa mesa, aalis na ako. May iba pa akong lakad. Hindi na siya naghintay ng sagot mula sa asawa. May mapagmalaking ngiti sa labi. Tumalikod si Michael at lumakad palabas ng pinto. Wala siyang kamalay-malay. Hindi man lang sumagi sa isip niya na ang asawa niyang tahimik at palauwi, si Charlotte, ay may balak ng gawin sa araw na yon. At ang gagawin niya ay malayong malayo sa ikakatuwa ni Michael. Sa una, ramdam ni Charlotte ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit napagtanto niyang wala ni isang patak ang lumalabas. Sa halip, isang malamig at matatag na desisyon ang unti-unting humigop sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una niyang tinawagan ang kanyang ina. Sunod ang anak niyang si Mark. At sa loob lamang ng isang oras, ibinuhos niya ang lahat. Ang sakit, ang hiya, ang galit. Ipinaliwanag ang buong pangyayari. At sa kanya ibinahagi ang planong nagsisimula ng mabuo sa kanyang isip. Marin itong tinutulan ng kanyang ina. Halos umiiyak, nagmamakaawa, halos magsalubong ang kamay sa kaba. Pero si Mark, sa labis na kaginhawahan ni Charlotte, ay nakaunawa, sumuporta, at nag-alok pa ng tulong. Charlotte, bakit? Maganda ang buhay mo. Bakit mo sisirain ang lahat? Sambit ng kanyang ina. Hinagilap pa nito ang gamot sa alta presyon habang nagsasalita. Ako? Sisira? Ma, hindi ka yata nakikinig ng mabuti. Ang gagawin ko ay bunga ng katangahan ni Michael. Hindi ako ang nagtakip ng kalokohan. Hindi ako ang may kabit. At hindi ako ang umuwi para sabihin kalimutan na lang natin ang lahat. Pagsapit ng gabi, nang sa wakas ay umuwi si Michael. Isang kapanapanabik na eksena ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Charlotte at si Mark sa sofa sa sala. Malalim ang kanilang pag-uusap. Seryoso, halos parang isang pulong. Sa mesa sa harap nila ay nakalatag ang iba't ibang mga dokumento. Anong ginagawa niyo riyan? Tanong ni Michael habang lumalapit. Oh, Michael, umupo ka. Maintindihan mo rin yan sandali. Umupo si Michael.
Sinipat ang mga papel at unti-unting nanigas ang mga mata. Ang dati niyang mapagmataas na ekspresyon ay napalitan ng sumisibol na hilakbot. Ayan, hulaan ko. Napansin mo na? Si Mark at ako, pinag-uusapan na namin kung ano ang pinakamainam na paraan para magpatuloy. Kasi, hindi ba't inilipat mo ang kalahati ng negosyo mo sa anak mo? At bahagi na sa kanya, bilang asawa mo, ay sa akin. Ganon din ang tungkol sa bahay. Binili natin yon ng magkasama. May bahagi ang ating anak. At syempre, ikaw at ako. Nilunok ni Michael ang kanyang laway. Biglang tuyo ang lalamunan. Kaya, ano ngayon? Michael, ang anak natin ay nakatayo sa katotohanan. Tulad ko, hindi siya sang-ayon sa mga ginagawa mo. At handa siyang magpakatotoo sa hukuman para sa akin. Kaya dapat mong pag-isipan ng mabuti ang susunod mong hakbang. Dahil, hindi ko isasantabi ang paghahati ng ari-arian. Karapatan naming makuha ang dapat sa amin. Nanlumo ang mukha ni Michael. Hindi niya kailanman inakala na si Charlotte ay magiging ganitong galit sa kanya. Akala niya, maiinis lang siya. Pero, umabot sa punto ng annulment. Sa masakit na hapdi sa dibdib at sa biglang pamamanhid ng mga daliri habang pinag-uusapan ang paghahati ng ari-arian. Isang konsepto na lampas sa kanyang pangunawa. Hinaplos ni Michael ang kanyang dibdib. Huminga ng nanginginig. Gusto niyang magsalita, kahit ano, kahit isang salita. Pero parang natigil sa kanyang bibig ang lahat ng salita. At saka, unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Narinig niya ang kinakabahang boses ni Mark. Naramdaman ang paghahagod ng mga kamay ni Charlotte sa kanyang balikat. At ang katawan niya'y tila natutumba sa gilid. Ngunit kahit kaunti, hindi siya makagalaw. Sa susunod na sandali, nagising siya sa isang puting-puting kwarto ng ospital. Nandoon si Mark, kasama ang isang mabait na nurse. Asan ang mama mo? Nasa doktor ang misis mo, sir. Sandali lang, darating siya. Ano bang nangyari sa akin? Tanong niya, may banayad na sakit sa paligid ng ulo. Wala naman pong seryoso. Medyo natakot ka lang. At hindi mo yata iniinom ang gamot mo, diba? Nagulat lang ang puso mo ng kaunti. Ngayon, magpahinga ka. Babalik ako bukas. Umalis si Mark at pumasok si Charlotte. Inayos niya ang kumot sa katawan ni Michael at inilagay ang nakatakip na pagkain at maliit na supot ng sariwang prutas sa tabi ng kama. Charlotte, humina ang boses niya, puno ng pakiusap. Magpagaling ka, Michael. Sagot ni Charlotte, malamig, walang halong lambing, parang sariwang simoy ng hangin. At walang ibang salita, tumalikod siya at umalis. Lumipas ang 1 linggo bago siya nakabalik sa bahay. Ang katawan niya ay unti-unting gumaling. Ngunit ang pag-uugali ng kanyang asawa ay nanatiling malamig at matatag. Oo, nagluto siya para sa kanya. Inaayos ang mga gamot at may baso ng tubig sa tabi ng kama. Ngunit natutulog si Charlotte sa ibang kwarto. At nang sa wakas, naramdaman ni Michael na kaya na niyang kumilos ng mag-isa. Nagsalita si Charlotte, malinaw at walang alinlangan. Huwag mong isipin na napatawad na kita, Michael. Kapag ganap ka ng nakabawi, magpa-file ako ng annulment. Nagulat din siya nang malaman na lumipat na ang kanilang anak na si Mark. Nakilala nito ang isang kahangahangang dalaga. At nakapag-upa sila ng sariling maliit na apartment. Isang bagong kabanata sa buhay ng anak niya. At saka, nariyan ang Kirida, ang batang babae na labis na hinangaan ni Michael, ang enerhiyang matindi niyang pinagnanasaan. Ngunit, siyang pinakanagulat. Pagkakita sa kanya pagkatapos ng karamdaman, kumunot ang kanyang ilong at umatras nang subukan siyang yakapin. Michael, ano bang nangyayari sa'yo?
Amoy ospital ka. Parang matandang lalaki. Huwag mo akong hawakan. At saka, narinig ko nang papaanal ka. Tapos puso akong nalulungkot. Naiintindihan ko na marami kang iniisip. Pero, hindi na kita pwedeng makasama. May nakilala na akong iba. Pero, paano naman ako? Paano naman tayo? Ano naman sa'yo, Michael? Tumingin ka na ba sa salamin? Hindi ka na binata? Akala mo ba, talagang sasamahan kita hanggang puntod? May sakit ka? May mga appointment ka sa doktor? Lahat ng bagay na pangmatanda. Seryoso, hindi yun para sa akin. Nanlumo siya. Eto na pala, para sa kanya, siya ay matandang lalaki. Ngunit, nang ginagastos niya ang pera niya, tila ibang opinyon ang hawak niya, hindi ba? Wala yan. May asawa pa rin ako. Baka nagbabanta si Charlotte ng annulment. Pero makikita mo, hindi niya to itutuloy. Bulong niya sa sarili. Kumapit siya sa ilusyon na yon. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan niya. Halos ikulong siya ng pangalawang atake sa puso nang basahin ng opisyal na papeles na nagkukumpirma na talaga namang nag-file ng annulment. Nagitngit siya sa galit kay Charlotte. Sinubukang apihin ang kanyang konsensya. Pero may sakit ako, Charlotte. At iiwan mo na ako ngayon? Paano mo nagawa yon? Sinusuportahan kita buong buhay mo. Ikaw ang sumusuporta sa pamilya, sa iyong asawa at anak. At ako sa kabilang banda, ang nagbigay sa iyo ng lahat para hindi mo na kailangan pang mag-alala. At paano mo ako binayaran? Sa pamagitan ng pagtanggi sa akin dahil matanda na ako? Pero lampas ka na sa 50 ngayon, Michael. Nagsimula ang mga pagdinig sa hukuman. At nang matapos ang lahat, naiwan si Michael na halos wala nang natira. Isang maliit na bahagi sa negosyo ng anak. Maraming problema sa kalusugan. At isang maliit, malamig, at simpleng studio apartment na binili para sa kanya matapos ang annulment. Si Charlotte sa kabilang banda ay namuhay ng walang alalahanin. Pinanood niya ang anak niyang si Mark na magpakasal sa isang kahangahangang babae, magbakasyon sa ibang bansa ng masaya, at nakahanap ng kasiyasiyang trabaho sa lokal na community center. Paminsan-minsan, naiisip niya si Michael, ngunit walang galit o sama ng loob. Alam niya, sapat na ang parusang dumana sa kanyang buhay. Sa buhay, ang integridad at respeto sa sarili at pamilya ang tunay na sukatan ng lakas. Ang pandaraya at panlilinlang ay may kapalit. Pagkawala ng tiwala, relasyon, at kapayapaan. Sa huli, ang paninindigan sa tama at pagmamahal sa sarili ang nagdadala ng tunay na kaligayahan.